Ano ba sitwasyon, sir? Well, yung iba, ang feeling sila yung tinatamaan ng Blue Ribbon Report, di ba? Yung iba, ang feeling parang bakit daw napapaginitan ng mga senador, mas maraming malala yung mga nasa House. Opo. Yung gano'n. Iba-iba. Iba't iba yung... Pero ganun lang more or less ang issue. Kaya naman, hindi rin naman hindi nagmaterialize. Okay. Especially, let's say, you will always need the 13 signatures. Opo. Kahit na 14 o 15 lang ang senador na present, you still have to have 13. That's the rule. That's the law in the Constitution kung paano mag-e-elect ng Senate President. So dito ho talaga, main factor, yung Blue Ribbon Committee report kung saan nagre-recommenda na kasuhan ang mga nakaupong senador. Well, pwedeng sabihin main, pero hindi naman exactly. Siguro, meron ding problema yung biglang nagkaroon ng ganitong init nung tanggalin namin si Senator Amy sa Foreign Relations. At saka one week before tinanggal siya, sinabihan na siya ni Mix na masyadong marami nakapending na treaty, masyadong marami nakapending na ganito, at saka yung issue namin against China, yung Foreign Relations Committee medyo favoring yung grupo ng minority pagdating dito sa China Stud. Kami gusto ko sinamin yung sanang plano to adopt yung undiplomatic criticism of these officials ng China sa atin. Sabi ko nga, wala na. Tayo, meron kasi freedom of expression Opo. So, ano gusto natin sabihin tungkol sa kanila o tungkol sa official nila, may karapatan tayong sabihin yun. Di ba? Sila parang ganun Opo. Mga balat sibuyas May nasabi ka tungkol sa mga official ng China, parang nagwawala agad Diba? Traditionally po, Tito Sen, ang committee na yan dapat po hawak ng miyembro ng majority ba? Correct. Kaya namin hindi inalis kay Senator Amy nung kami maupong majority no September 8. Sapagkat may nakapending na committee, mayroong nakapending na treaty noon. Hindi ko lang matandaan yung title. No? Importante yun. Naumpisahan na niya yun. So gusto namin tapusin niya. Pangalawa, may pagkakataon sa tingin namin, sabi nga sa akin ni Senator Zubiri, yung aming majority leader, may chance na sumama sa majority si Amy. Dahil majority kami, di ba, may chance. So huwag na muna nating alisin, sabi niya. Okay. So okay lang. Bagamat, mayroong isa, dalawa sa mga kasama namin, lalo na si Senator Tulfo, very interested siya sa committee na yun. Pero hindi namin siya pinagbigyan dahil kay Amy. Very interested sinong Tulfo? Si Erwin. So, pagdating dito, kasi yung mga treaties, parang merong mga yung concern si Erwin to sa mga treaties na gusto niya maipasa. Ngayon, ang iniisip kasi namin, malaking bagay itong issue sa China Hindi pa pwedeng ang Foreign Relations Committee ng Senado medyo leaning towards China. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!